Yes, hello. Isang magandang umaga po ulit sa ating mga students and ating mga tuties and as well as mga parents and teachers po na nanonood sa atin ngayon dito sa ating Itulay. Ngayon po ay nanonood kayo ng TLE 7. At ngayon po ay Friday, quarter 1, week 3, kung saan ang pag-uusapan po natin ay tungkol sa dressmaking. So bago tayo magsimula, gusto lang po natin batiin ng mga nakatutok sa atin ngayon. Unang-una na dyan si Hannah Lecio Sonderequito from Santa Rita Elementary School, Olongapo City. Of course, nandyan din si Cedric John Reyes every Friday. Nakatutok sa atin yan from Ramona Integrated School, Angadanan West District SDO in Isabela. Si Miss Samantha Blasi from Llano High School SDO Caloocan City. Maridel Asuncion Cruz from Montalban Rodriguez Rizal, and si John Simon Gesta and Honrade Joshua and John Timothy Rempis. So syempre, dito sa TLE 7, may makakasama rin tayo. Walang iba kundi si Tutor Ruth. Tutor Ruth? Okay, magandang umaga sa inyo, Tutor Jeff, at sa mga nanonood ngayon na mga teachers, mga magulang, at ang ating mga tuties. Magandang sa inyong lahat. It's Friday once again, and we will learn something new today. Tutor Jeff? Yes, hello Ma'am Ruth. So, pwede po nating ipakita sa kanila ang slides natin para magka-idea na po sila para sa ating lesson ngayong umaga na to. Okay. Ayan, so habang ginagawa yan ni Ma'am, syempre gusto ko lang po batiin lahat ng mga taga-SDO Las Piñas, lalong-lalo na ang Las Piñas National High School. Ayan, so nagle-lesson din po kami ng TLE 7 sa kasalukuyan. Ayan, kaya naman yung mga estudyante ko dyan, tumutok na kayo dito sa ating Itulay para matuto kayo about dressmaking. Ayan, so good morning, Sir Erwin Lugto from SDO Pasig City. Ayan. Okay. Parang ayan. I-share ko muna. Okay po. Parang akong nataranta, Sir Jeff. Apo, tapos paki-full screen lang, ma'am. Di ba, i-play lang po F5. Okay. Yan. So, habang inaayos yan ni ma'am, so batiin lang din natin yung mga nakatutok sa atin. Si Shara Cristal Duyak. Ayan, from Davao, grade 7, Dahlia. Si John Timothy Rempis, 91C. Siguro grade 9 siya. Ayan. And si John Simon Gesta from Bayan Luma 1 Elementary School, grade 6, Emerald. Okay. So yes, ma'am, ano po bang magiging lesson natin for today about dressmaking? Okay, ang lesson natin sa umagang ito ay ang dressmaking 7, quarter 1, week 3, parts of a sewing machine, Tutor Jeff. Okay po. Yes. Bago tayo magsimula, Tutor Jeff, pwede ba akong bumati? Opo. Sige ma'am, go ahead. Okay, binabati ko muna ang aking principal, si Dr. Leo B. Asilo, ang aking department head, si Ma'am Rosalina S. Sondong, ang aking mga master teachers, si Ma'am Nancy Elena Orairo, Sir Jess Orairo, at si Ma'am Ruby Balite, at ang aking mga kadepartamento sa TLE Department. And of course, ang aking grade 7 Dahlia sa Daniel R. Aguinaldo National High School, SDO Davao City. Okay. Sa umagang ito at Tutor Jeff, bago tayo magsimula, magre-review muna ako sa kanila. Titingnan natin kung naaalala pa nila ang ating mga itinuro sa kanila nung nakaraang Biyernes. Okay, titingnan natin. Okay. Handa na ba kaya ang ating mga tuties? Okay, kunin muna natin ang ating mga kwaderno at ang ating ballpen or lapis. Yes, ma'am. And pwede rin nilang ilagay sa ating comment section kung ano sa tingin nila ang tamang sagot para sa activity na to. Okay, tama kayo, Tutor Jeff. Pwede po ninyo i-type sa comment section ang inyong mga sagot. Aside po sa kung gusto po ninyong isulat sa inyong mga kwaderno. Okay, magsimula na ba tayo, Tutor Jeff? Yes, ma'am. Simulan na po natin.
Okay, titingnan natin. Okay, ano kaya ang larawang ito? Mga cuties, go! Pwede na ninyong i-type sa comment section kung ano ang inyong sagot or ang pangalan ng larawang ito. Okay, may sumagot na ba? Ayan, ma'am. Ano kaya 'yan? Pwede mo kaya sila bigyan, ma'am, ng clue or ng hint? Ang clue natin dito ay, dito natin inilalagay ang ating mga pins upang makaiwas tayo sa anumang disgrasya or matusok ang ating mga kasamahan, upang hindi natin ilagay ang ating mga pins sa kahit saan-saan. Dito natin ito inilalagay. Okay. Ayan, so sumagot na, ma'am, si Maridel at saka si Samantha. Ang sagot nila ay pin cushion. Okay. Yes, tama. Pin cushion. Very good, Samantha. Very good. So, next. Tutor Jeff. Okay. Ano kaya yan? Parang ang gandang-ganda naman. Ang hint natin dito ito ay ginagamit natin sa tahanan natin or sa school natin upang tayo ay makagawa ng isang halimbawa damit, halimbawa isang apron na project natin sa school. Ano kaya ito? Ito ay isang equipment. Okay. May sumagot. Okay. Ayan, may mga sumasagot na, ma'am. Yes. John Simon Diosta. Makina. Yes, tama. Okay, si Samantha. Sewing machine. Very good. Okay. Sewing machine. Yan. Next. Okay, Tutor Jeff. Meron ka bang naalala sa larawang ito? Actually, ma'am, ano yan? Yung pinaka-familiar sa akin dyan, yung kulay green. Kasi ginagamit natin yung background sa mga shooting natin at saka mga taping natin sa DepEd TV and as well as dito sa Itulay, katulad ng nasa likod mo ngayon, ma'am. Oo nga, kagaya din sa akin, Tutor Jeff. Meron din akong ganyan sa aking likuran. Oo, napaka-common talaga na kulay din. Okay. At saka ginagamit ito ng karamihan, hindi lamang mga teachers, kundi yung talagang mga empleyado sa ating gobyerno na talagang bumibili sila ng mga ganito. Okay? Ayan, ma'am. Okay, si Jara Cristel Duyak, my student. Tela. Okay, very good. Samantha Blase, fabric. Very good. Okay, tama. Palakpakan naman natin sila. Ang gagaling naman ng mga batang ito. Fabric, totoo, fabric yan. So, next, ano kaya ang ginagawa? Shout out naman tayo kay Ma'am Annie S. Nocete. Siya dito ang nasa larawan. Ano kaya ang ginagawa ni Ma'am? Oo, ano ang ginagawa ni Ma'am sa larawang ito? Pwede kaya nila mahulaan? Oo. Okay, type natin sa ating comment section kung ano ang ginagawa ni Ma'am Annie S. Nocete. Tutor Jeff, ano ang mapapansin mo sa ating larawan? Okay, may sumagot na ba? Okay, John Simon Diesta, mananahi. Sino pa? Si D. Marie, nagtatangi. Okay, very good. Ang galing naman. Yes, nagtatangi or sewing. Yan ang ginagawa ni Ma'am Annie S. Nocete. Siya ay nagtatangi. Okay, next picture tayo. Ang gagaling naman ninyo. Talagang tinandaan ninyo kung ano ang ating lesson. Okay. Yan. Ay naku, ang sarap nito. Parang ano kaya ito? Strawberry? Yes? Ano Opo. kaya yan? Parang strawberry, no? Maraming ganyan, ma'am, sa Baguio. Oo. Hindi pa ako nakapunta sa Baguio. Kayo po, Tutor Jeff, nakapunta kayo? Madalas po.
Dahil doon po kami nagtitaping for DepEd TV. Ay, naku, ang swerte naman ninyo, Tutor Jeff. Sana balang araw makapunta rin ako sa lugar na yan. Opo, pag Okay, maluwag ng restrictions. okay po. Ang ating kayang mga cuties, alam kaya nila kung ano ang larawang ito? Tingnan nga natin. Okay. Okay, ito siya. Dito natin inilalagay yung ating mga, ang clue nito, inilalagay natin ang ating mga, beans, yung ating mga, upang hindi siya magkakalawang, hindi siya mga kalawangin. Okay? Yes, Samantha Blasi, Emery Bag, very good. Sino pa? Si Israel Gabor, pin potion po. O para nga din siyang pin potion, pero iba din ang pin potion, iba din yung Emery Bag. Okay, Samantha, very good. Emery Bag. Yes, ang Emery Bag. Pero hindi naman siya bag, pero tinawag lang talaga siyang Emery Bag. Ang kanyang shape. Okay. Okay. Next. Okay, dito na naman tayo sa sewing machine. Okay, mga cuties, pwede bang i-type ninyo, ano ba ang ideya ninyo sa sewing machine? Ano ba ang gamit ng isang sewing machine? Sa inyo, Tutor Jeff, may sewing machine mo ba kayo? Okay, sa sewing machine, ano ba ang idea ninyo? O ano ba ang sewing machine para sa inyo? Okay, may sumagot. Sewing machine is an equipment for sewing clothes. Yes, very good. Yes, very good, ha? Sino ba itong sumagot na ito? Ay, si John. Okay, very good, John. Sewing machine is an equipment used for sewing clothes. Yan, very good. Next. Okay. Ngayon, pag-aaralan muna natin, Tutor Jeff. Pag-aaralan natin kasi ang sewing machine, meron tayong tinatawag na two main types of sewing machine. Okay, pag sinabi natin two main types, kasi ang sa atin, ang naintindihan kasi natin, pag sinabi nating sewing machine, lahat-lahat niyan, sewing machine na yan siya. Pero meron tayong industrial sewing machine at domestic sewing machine. Tutor Jeff? Ayan. Apo, yes. Ano bang pinakaiba, ma'am, ng industrial sa domestic? Okay. Ang industrial sewing machine is a type of sewing machine which is specifically built for long term. Okay, pag sinabi natin industrial sewing machine, kung sa ating lingwahe yan, yung ginagamit yan ng mga sewing machine for large scale production, meaning ang pagkagawa sa isang industrial sewing machine ay talagang iba sa pagkagawa sa isang domestic, dahil ang industrial sewing machine ginagamit ito sa yung talagang bulto-bulto na pagtatahi. Meaning, talagang yung large-scale production, yung mga factories, no, talagang dito ginagamit ang sewing machine na ito. Samantalang, Tutor Jeff, ang domestic sewing machine naman, ito yung mga sewing machine na ginagamit natin sa ating tahanan or ginagamit natin sa ating school. At mga cuties, alam ba ninyo na ang domestic sewing machine ay hindi siya kagaya sa isang industrial sewing machine. Dahil ang domestic ay hindi mo siya pwedeng gamitin ng napakatagal. Dahil ang kanyang mga parts or yung motor niya ay hindi kagaya sa ating industrial sewing machine. Talagang ang industrial sewing machine ay durable, superior, yung kanyang mga parts at saka yung kanyang motor ang pagkagawa sa kanya. So, ang kaibahan lang talaga ay yung isa ay talagang pangmaramihan yung sa ating mga factories na paggawaan ng mga damit.
Samantala, yung domestic naman ay pambahay natin or sa pang-school or yung mga konti lamang ang ating mga tinatahi para hindi naman siya madaling masira. Ganun po, Tutor Jeff. Meron po ba kayong idagdag, Tutor Jeff? Actually, may tanong ako, yung industrial and domestic na sewing machines natin, pwede bang either electric sila or manual? And yes, alin sa dalawa yung mas mahal? Tutor Jeff, napakahusay ng inyong tanong. Ang industrial sewing machine kasi ay talagang operated siya na through electric or yung ginagamitan ng electricity. Dahil pag ang atin kasi na industrial ay usually sa mga factories kasi ito, pag manual din naman kasi ay talagang matatagalan sila sa kanilang production. Samantalang ang ating domestic, pwede siya electric, pwede din siya by foot or yung manual or hindi natin ginagamitan ng di kuryente. Pero pwede din naman na ating domestic ay kuryente at hindi kuryente, Tutor Jeff, at mga cuties. Okay. Ayun, tama. Ayan, so gusto rin natin batiin si Ma'am Erza ulit, ang isa sa mga kasama natin sa Itulay tutors. Ayan, good morning Ma'am from SDO Laguna. Okay. Hi Ma'am. Okay, so patuloy po tayo mga cuties. So ngayon, naintindihan na natin kung ano ang two main types of sewing machine. Meron tayong industrial na ginagamit ito sa pangmaramihan. At minsan, sa mga school din natin, meron din naman tayong ganito. Pero, hindi masyado natin ginagamit dahil may kamahalan din. So, ang atin ay yung sa domestic sewing machine. So, patuloy po tayo mga cuties. Yan. Ito po yung ating Tutor Jeff. Ito yung ating example or sample ng mga larawan para sa ating industrial sewing machine. So, itong larawang ito ay isang sample ng isang industrial sewing machine. Ayan, mga cuties ha, nakita na ninyo. Okay. Next naman, Tutor Jeff, yan po ang ating industrial sewing machine. So, po, Tutor Jeff, pag mag-manual po tayo nito, para po yung talagang matagal matapos ang isang manggagawa kung siya ay hindi gagamit ng industrial sewing machine na di kuryente. Talagang di kuryente po sila. So, ito naman tayo. Ito po ang larawan ng isang domestic sewing machine. Okay, sa larawang ito, Tutor Jeff, ano po ba inyong masasabi? Ang naalala ko kasi dyan, ma'am, para siyang yung cabinet. Parang nung bata ko, merong ganyan yung kapitbahay namin. Actually, hindi sa amin. Parang sa kapitbahay namin. Tapos, parang akala ko nung una table lang yan kasi nasa ilalim siya. Tapos parang nafi-flip siya. Tapos yung ibaba niyan, yung may inaapakan na gumaganon. So, sumasakay kasi ako doon dati. Oo nga, Tutor Jeff. Tsaka meron din kami dito sa school, mga ganyan lang din. Bali, upper parts lang siya. Wala yung sa lower part niya. So parang ang mapapansin ko din parang siya, yung parang parang hindi siya millennial ang dating. Parang gano'n, no? So, ito din po ay isang sample na isang domestic sewing machine. Okay, parang pinaganda na talaga siya, Tutor Jeff. Parang umiba na ang kanyang itsura. Parang pina-level up. Kagaya ng Itulay, level up. Tutor Jeff? Okay. Ayan. So, ngayon, pag-aaralan naman natin mga cuties kung ano ang two major parts of the lock stitch sewing machine. Tutor Jeff, ang lock stitch sewing machine po ay yun talaga ang ginagamit natin parati sa ating bahay at sa ating eskwelahan. So, ngayon, pag-aaralan natin na ang lock stitch sewing machine ay meron siyang upper at lower parts. Sa umagang ito, pag-aaralan muna natin ang upper at lower parts ng lock stitch sewing machine. Okay. Yan.
Sa larawan ng upper of the lock stitch sewing machine, makikita natin na merong mga arrow. May arrow na pataas, may mga arrow na pababa, at meron ding parang hindi siya arrow. Ano po ba ang mapapansin ninyo, Tutor Jeff? Actually, ma'am, parang parang ang iniisip ko usually, di ba, ang head nasa taas. Pero this time, tong sa mga sewing machines natin, ang head ay nasa gilid. Oo. Tutor Jeff, is talagang parang ang yung head natin, no, yung head ng yung sa katawan ng isang tao, yung head, parang talagang kung sabihin natin na talagang head na yan, pero marami siyang may parts, may mata, may ilong, tsaka may tainga. Kagaya din yan ng ating upper part ng ating lock stitch sewing machine. Meron siyang arm, meron siyang bed, meron siyang head. Okay. Pag sinabi naman natin arm, ito yung the curved part, no? Ito yung the curved part of the head containing the mechanism for driving the needles and handling the upper head. So meaning, ito yung the curved part ng isang sewing, ng upper lock stitch sewing machine. So, makikita natin mga cuties, no? Nakikita natin sa larawan na meron talaga siyang curved part. So, yung sa yung sa bed ay talagang, 'di ba, ang bed is flat. So, makikita talaga natin na flat lang talaga siya. Kaya siya tinawag na bed, no? So, ang bed naman, this is the flat portion. Ito siya yung flat portion ng isang lock stitch sewing machine, no? Under which is mounted the feeding mechanism of that part controlling the lower head. Okay, kasi siya yung nagko-control doon naman sa lower part ng ating sewing machine. So, itong head part naman nito, itong nasa gilid, is the complete serving machine without a cabinet or stand. Because ang pinag-uusapan natin na ito is the upper part muna, hindi muna yung the lower part. Kaya meron siyang tatlo munang parts, no? Yung arm, yung bed, at saka yung head. Okay, Tutor Jeff, do you have something to say? Ha? Sa inyo. Ayan, ma'am. So madali lang po pala tandaan yung upper parts ng lock stitch sewing machine kasi tatlo lang and very common lang. Kumbaga sa katawan ng tao, yung upper part lang talaga yung isipin mo, which is the arm and the head, and as well as yung bed. Parang yun lang, ganun lang siya simple. Opo, madali lang po nila yan matatandaan. Oo. So, cuties, huwag niyong kakalimutan na ang upper parts of the lock stitch sewing machine ay meron tayong arm, bed, at saka head. Okay, moving on. Okay. Mag-i-evaluation muna tayo, Tutor Jeff. Titingnan natin kung natatandaan ba nila kung ano ang ating pinag-aralan ngayon. Okay. Tutor Jeff, pwede po ba ninyong basahin ang number 1? Yes, ma'am. Okay. So, sa mga cuties natin, don't forget i-comment ang inyong tamang sagot at ipopost natin kung sino ang makakuha ng pinakatamang unang sagot. Okay? So, simulan na natin. Number 1, a type of sewing machine built for long term and designed for heavy loads. Ano kaya yan? I-comment nyo na ang inyong mga sagot. Okay, type na ninyo inyong mga sagot, mga cuties. Okay, meron na bang sumagot? Ayan, next time magpapapremyo na tayo through GCash sa unang makakuha ng tamang sagot. Okay, ang tamang sagot ay industrial sewing machine. Okay. Ayan. Okay, Samantha Blasi, congratulations to Samantha Blasi. Industrial sewing machine. Hi, congrats Samantha, very good. Then, number 2, babasahin ko, Tutor Jeff, a type of sewing machine which is designated for the home or home sewing machines. Okay, cuties. Type niyo yung mga sagot ninyo. Ayan. Ginagamit ni nanay ito sa bahay. Ginagamit ni nanay sa bahay ito. Minsan sinasabi ni nanay na,
Mamaya na muna ako manahi kasi para hindi masira yung aking makina. Mamaya na lang. Okay, meron na bang sumagot? Domestic sewing machine. Ako, Tutor Jeff, napakahusay ni Samantha Blase. Talagang bibigyan natin ito ng GCash. Nako, okay. Tama si Samantha, domestic sewing machine. Meron pa ba? Okay, si Rain, Rysel Tauyan, domestic sewing machine. Hi, Rysel, ako tama talaga yung sagot. Okay. Yes po. Ganon din si Maridel Asuncion Cruz. Okay. Next, Tutor Jeff, number 3. Pwede po ba nyo? So number 3, this machine is operated either manually or by electricity and used for joining together pieces of cloth. Oh, naku, parang napag-usapan natin yan kanina, Tutor Jeff. Ano kaya? May sumagot kaya? Okay. Number 3, cuties. Type na ninyo. Okay. Domestic sewing machine. Okay, meron pa. Oo, pwede din naman yung domestic sewing machine, pero meron pa talaga yan na, sagot. Okay, very good. Meron na. I-reveal ko na. Okay, sewing machine. Yan. Next question. Okay, Samantha Blase. Natagalan lang si Samantha sa pag-type ata. Samantha Blase and Shara Crisel Duya. Very good. Number 4. What are the 3 upper parts of the lock-stitch sewing machine? Number 4. Cuties, type na ninyo ang inyong mga sagot. What are the 3 upper parts of the lock-stitch sewing machine? Okay. Meron na bang sumagot? Okay, I will reveal the answer. We have the head, the arm, and the bed. Okay, si Rain. Bed, head, arm. Samantha, arms, head, and bed. And Shara Duyak, arm, head, and bed. Congratulations po sa mga cuties na sumagot. Maraming salamat po sa inyo, yung mga nag-participate. Maraming salamat po. Tutor Jeff? Ayan, so ang dami-dami ma'am ng mga sumagot sa ating mga cuties. Kaya naman po maraming salamat. Nakakatuwa ma'am, no? Very active po ang ating mga cuties ngayong umaga na to. Oo nga, Tutor Jeff. Tsaka ang bilis nilang ang bilis nila talagang mag-type. Iba na talaga ngayon ang mga kabataan. Oo. Opo, sanay na sanay. Salamat sa kanila. Okay. So, sino kaya? Meron pang sumasagot, Tutor Jeff. Opo, si Ed Zairine. Ayan. Okay. So, okay. Tutor Jeff, ano na po ang ating slide? Dito na tayo sa to conclude. Tutor Jeff, ano po ba inyong masasabi sa ating to conclude? Ayan. So, parang rin ma'am, no? Talagang when it comes to TLE, meron tayong ginagamit ng mga equipment para mas maging madali at mabilis yung mga pagpe-perform natin ng mga basic jobs and skills na kailangan natin sa TLE. So sa pananahe or sa dressmaking, gumagamit tayo ng sewing machine. But we always consider na safety pa rin ang ating top priority. Kaya naman kapag gagamit kayo ng inyong mga sewing machine dyan sa bahay, huwag kalimutan na magpaalam kina mommy and daddy or kung sino man yung guardian ninyo para gabayan kayo sa paggamit ng mga ito. At maiwasan natin ang iba't ibang klase ng sakuna. Okay, tama mga cuties. Tama po ang sinabi ni Tutor Jeff. Mag-ingat po tayo sa ating paggamit ng ating sewing machine. Tawagin po natin ang ating mga ate, kuya, or ang ating mommy at daddy bago tayo gumamit ng sewing machine. Okay, Tutor Jeff? Maraming salamat sa kanila at isa na namang napakahitik na Friday na ang dami nating natutunan, hindi lamang tayo kundi ang ating mga cuties.
Yes, and kaya ma'am, bago natin ipakita yung next slide natin, gusto rin natin batiin si Liza Jimenea or Jimenea. Our student daw siya from Jose Corazon de Jesus. Ayan. And of Hi, course, Liza. gusto rin natin batiin yung mga teachers na nakatutok sa atin dyan sa SDO1 Pangasinan, lalong-lalo na si Sir Julius Collado. Ayan, good morning po sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat po sa pagtutok dito po sa ating E2 Live for TLE7. Ayan. Yes, sa mga teachers po na nanonood, sa mga tuties, sa mga magulang po, sa lahat-lahat po ng sumusuporta po, maraming salamat po sa inyo at sa pagtutok ninyo po sa amin tuwing Biyernes. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay? Ayan. Sino na po ang ating next na mga tutor, ma'am, na dapat nilang abangan? Okay, dapat abangan nila si Tutor Mike, at Tutor Nexel, at Tutor Liway. Okay, from 9:30 to 10 a.m. naman sila. Pagkatapos po natin, Tutor Jeff. Apo, sila naman po ang inyong mga abangang tutor para po sa TLE 8. Ayan, grade 8 naman po. So, Tutor Ruth, of course, maraming salamat po sa lahat ng mga estudyante, tuties, sa ating po mga parents, guardians, teachers, and administrators na nanood sa ating ngayong umaga na to. And expect po natin next Friday as we will be discussing pa rin naman po ng dressmaking, and for sure mas kaabang-abang po ang ating mga next lesson. Kaya naman, kung meron kayong mga sirang damit dyan sa inyong mga tahanan, pwede na natin yan unti-unting aralin kung paano natin yan maire-repair. Tama po, Tutor Ruth? Yes, tama kayo, Tutor Jeff. Talagang napaka-importante po na mapag-aralan natin yung sa dressmaking, dahil ito po ay nakakatulong hindi lamang po sa ating mga tuties, lalong-lalo na po pala sa ating mga tuties na talagang kung marunong silang manahin, nakakatulong din po sila sa kanilang tahanan at sa kanilang komunidad po. Okay, salamat po sa inyong lahat at huwag po ninyong kalimutan ang kasabihan na ang ating edukasyon ay ang ating pasaporte sa ating kinabukasan. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat po and paalam. Paalam sa inyong lahat. Kita-kita na naman tayo sa Friday ulit. Bye po!